Hello everyone! Welcome back to my channel. So, yun nga po yung reaction ko na malaman ko na may autism si David. Siyempre, malungkot about sa future niya. Pero, habang tumatagal, nagkakaroon ako ng pag-asa. Kasi ginawa ko, nag-research ako sa FB, Instagram, YouTube about sa mga journey ng mga autism mom. So, laban lang, may pag-asa pa din tayo. Naniniwala ko na walang imposible kay God. So, hindi pa tapos ang laban. Basta gawin lang natin lahat para sa ating anak, yung kaya natin gawin. At mga possible resources na pwede nating itry sa ating anak. So, kung kakausapin ko po ang aking sarili, year 2022, year 2024 na po ngayon. So, si David po ngayon ay 5-year-old, nung ma-diagnose siya ay 3-year-old. So, kung makakausap ko ang aking sarili noong year 2022, sasabihin ko sa kanya, try lang ng try ng mga activities na posibleng magustuhan ni David. Kasi yun, pwede mo yung gawing pampakalma kay David kapag sinusumpong siya or may malalang sumpong. And then, dapat simulan mo na noon pa yung picture. Kasi yung picture, magiging aware siya sa mga routine. Para nakakatulong din ito para mabawasan yung meltdowns niya. Kapag meron siyang routine, mas na-express din niya yung sarili niya. Kasi sa mga pictures like activity time, pwede mo siyang bigyan ng mga sample ng pictures na mga gusto niya, mamimili lang siya. So, kahit pa paano, meron siyang kalayaan na mamili kung ano yung gusto niyang gawin. So, yun. Kung makakausap ko ang sarili ko noong year 2022, sasabihin ko din na huwag kang malungkot, magiging okay ang lahat, mababawasan ng meltdown si David. And then, may pag-asa. Saka may mga therapists. So, dapat, year 2022 pa lang, sasabihin ko kung makakausap ko ang sarili ko that time, dapat obserbahan mo agad yung therapist. Kung wala kang nakitang pagbabago kay David, maghanap ka ng iba. Para hindi aksaya ng time. Ganun po. So, yun. So, siguro mas magiging independent pa si David kung noon pa lang pinakitaan ko na siya ng mga routine, ng mga photos. Ganon. And then, kung hindi ako kinakabahan or natatakot na lumabas, siguro mas marami pa akong nalaman na activities. Pero, hindi pa huli ang lahat. Year 2024 po ngayon, bale, pupunta kami sa iba't ibang park. So, napapansin ko sa ibang park, ayaw niya. Meron din siya paboritong park, ang gusto nang gawin ay swing. Tapos, napapansin ko, kapag bababa na kami ng sasakyan, pag walang mga bata, ayaw niya bumaba. Pero hindi pa siya nagsasalita, hindi naman siya friendly. So, masaya siya, tumatawa siya pag nakita niya yung mga bata naglalaro. Pero hindi pa niya alam kung paano express, kung paano makipaglaro. Yun. Hanggang ngayon, I'm still learning kung ano pa yung gusto ni David para maging mas masaya siya. Then, yun. Then, about naman sa activity, ngayong taon pa lang siya mas nag-engage. So, ngayon pa lang siya willing, kapag tinuturuan ko siya ng colors, ngayon pa lang siya naging interesado. Yun po, please like and subscribe for more videos and share ko po sa inyo kung ano yung journey namin ni David. Thank you.